Ang isi-share ko sa inyo, ang title ay, Ano man ang hingin, ay tinatanggap. 1 John 3 verse 22. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan. Anumang hingin? Para namang blank check yan, no? Pero yun na nakasulat eh. Kung akin man itong ipapaliwanag na hindi naman ganyan, okay, magsisinungaling ako. Yun na nakasulat eh, anumang hingin. Pero malalaman natin kung bakit. Bakit ba tatanggapin ang anumang hinihingi? 1 John 3:22, ulitin ko, sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ay, meron naman palang kondisyon. At ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Dito nagkaka-question. Ano ho bang mga utos ang aking tutuparin para i-consider na ako'y sumusunod? Mga ilang utos ho ba? Marami-rami yan eh. Pag ako gahoy naka 8 out of 10 okay na. Alam ba ninyo yung ganyang mga tanong? Yan ay tanong kakatulad ng tanong noong mayamang binata na nagtatanong sa Panginoong Jesus. Anong aking gagawin to earn eternal life? Anong gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoong Jesus, sinusunod mo ba mga utos? Lahat ho, sinusunod ko. Of course, that's not true. Pero siyempre, ang Diyos ay mapagbiyaya, hindi naman niya i-rebuke ng ano. Pero ipinakita ng Panginoong Jesus na hindi niya sinusunod lahat ng mga utos. Kasi wala namang makakasunod ng lahat ng utos. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, teka ha, itong gawin mo. Ibenta mo lahat ng iyong mga ari-arian, ibigay mo sa mahihirap at ikaw ay sumunod sa akin. Nako, lulugo-lugo yung mayamang binata. Hindi makaya. Hindi ang issue doon yung pagbebenta ng mga gamit. Ano? Ako naman naniniwala, kung sumunod yung binata ngayon, ibabalik ni Lord ng napakarami. Ang issue doon, ipinakita lamang ng Diyos na hindi na niya kayang tuparin lahat ng utos. At huwag tayong gagaya sa ganyong style na para bagang nagbibilang na kapag marami-rami na ang aking natupad, pwede na ako. Ako ay qualified na tumanggap ng anumang aking hinihingi. Huwag rin naman tayong tutulad. Dalawang extreme yan eh. Doon sa mga sobra namang hinawakan ng biyaya na kahit na anong gawing kasalanan ni ayos lamang dahil mapagbiyaya naman ng Diyos. Dalawang extreme ano. Mabalik ako doon sa una. Naalala ko nung kami nasa Israel. Meron kaming nilakad doon eh. Papunta sa Petra ba yun? Okay, naglakad kami ng, kainit ba naman? Pero magugulat kayo, ang dami doong nagpipilgrimage. Ako, mga senior citizen na. Mahaba yung lalakarin yon. May kabayo naman, kung sakaling gusto mong sumakay sa kabayo, o meron ding cart, parang karitela. May nakasabay si Pastora Melody doon sa CR. Sabi ni Pastora, medyo may edad na. Sabi ni Pastora, kayo ba'y maglalakad? Mahaba ho yan, tsaka mainit. Sabi ng babae, di ba dapat maglakad para sakripisyo? Okay. Yan ang mga thinking na kailangan gumawa ng maraming mabubuting gawa para tumanggap. Itong point ano man ang gawin mo, hindi mo naman marireach yung point na talagang nagawa mo lahat eh. So anong ibig sabihin dito, Pastor? Sapagkat tinutupad natin ang kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa kanyang harapan. Kung yun ang kondisyon para mapakinig ang aking prayers, paano to? Okay. Dahil tinanggap mo ang Panginoong Jesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas, itong nangyari. Usually kasi, kung ikaw first time, ilagi ang ating prayer dito. Sumunod ka sa panalangin, tanggapin mo ang Panginoong Jesus ng totohanan sa puso mo. Minsan, hindi natin panaunawaan, pero ito yon. Lahat tayo may kasalanan. Romans 3:23.
Alam natin lahat yon. At ang sabi ng Romans 6:23, ang resulta o kabayaran nito ay kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. So tayo hindi matuwid. Walang righteous sa atin. That is why God sent His only begotten Son, Jesus, the righteous one. Hindi siya righteous dahil siya mas mabuti kaysa sa iba. Siya ay righteous kasi siya yung absolute righteousness. Ibig sabihin, siya yung ultimate. Siya yung righteousness. Hindi siya yung mas mabait kaysa kay Buddha, mas mabait kaysa kay Allah. Hindi ganon. Siya na mismo ang righteousness. Bakit? Kasi, kung ang resulta ng kasalanan ay kamatayan, kailangan magkaroon tayo ng righteousness. Ang akala ng iba, pag sila gumawa ng mabuti, magkakaroon na sila ng righteousness and then magkakaroon na ng karapatang lumapit sa Panginoon. No. No. Lahat ng ating mga katuwiran ay maruming basahan, sabi ng Isaiah, maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ang kailangan natin ay kabaitan, katuwiran, righteousness na kapareho ng sa righteousness ng isang Diyos. Ang kapareho natin ay righteousness ng kapareho ng kay Jesus, the ultimate righteousness. Kaya lahat ng mga nagpapakabuti para mapalapit sa Diyos, sorry, hindi ka makakarating sa puntos na yon. Hindi ka pa rin tatanggapin. Ito nahihirapan maunawaan ng iba. Nasanay na tinuturo ng relihiyon, ikaw ay magpakabait para ikaw ay makarating sa langit. Walang kabaitan ng tao makakarating sa langit. Ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin ang kaligtasang ini-offer ng Diyos. At ito'y sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. 2,000 years ago, ipinadala niya ang kanyang kaisa-isahang anak upang mamatay sa krus. Bakit? Babayaran niya ang kasalanan natin. Aalsin niya ang kasalanan natin. Kaya yung mga tao nagpupumilit magalis ng kasalanan sa paggawa ng mabuti, sorry, hindi na i-erase ng mabubuti mong gawa, ang masasama mong gawa. Nandun pa rin yun. And when Jesus was in the cross, He was dying, He said, it is finished. Ano ang tapos na? Actually, mas perfect na translation is bayad na. Anong binayad ng Panginoong Jesus? Ang kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin lahat. May nagbayad na. Pero hindi natapos doon, kalahati lang yon. Ano po yon? Matapos niyang linisin ang kasalanan natin, ibinigay naman ng Panginoong Jesus ang katuwiran niya sa atin. Hindi pa pwedeng basta lang alsin ang kasalanan. Kailangan bigyan tayo ng katuwiran. Di ba yun ang problema? Hindi tayo makalapit sa Panginoon dahil wala tayong katuwiran, dahil tayo may kasalanan. Nung inalis ng Panginoong Jesus ang kasalanan natin, ibinigay ng Diyos ang katuwiran niya sa atin. Anong ibig sabihin? Yung absolute righteousness na kailangan upang tayo tanggapin ng Panginoon, ng Diyos, ay matatanggap lang natin kung tatanggapin natin ang Panginoong Jesus. Kaya paulit-ulit ko sinasabi, saan man ako mag-share, we are not sharing religion here. Napakarami ng relihiyon. Relihiyon ay sistema ng tao ng paglapit sa Diyos. Iba't iba yan, dahil iba't ibang tao. Anong sineshare natin? Relasyon. Kung paano magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. At ito ay sa pamamagitan lamang ng pag-aalis ng kasalanan ng tao, pagtanggap ng katuwiran ng isang Diyos, at dahil doon, ang turing na sa atin ng Diyos ay matuwid. Tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, may karapatang lumapit sa Ama. Kaya kung ang tanong, Pastor, ano po ang aking gagawin para ang mga panalangin ko'y masagot? Ito dapat ang iyong isipin. Anong ginawa ng Panginoong Jesus para ang iyong panalangin ay masagot? Bakit? Dahil ikay na kay Kristo. Ikay na kay Kristo. Imposible mong matupad lahat ng mga utos. Ibig mo sabihin, Pastor, basta ako'y na kay Kristo, ako'y magpapakasama-sama na, ayos lamang. No. Ang mabubuting gawa ay ebidensya na ikay na kay Kristo. Yon ay resulta. Kaya madaling malaman kung tunay na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, magkakaroon talaga ng pagbabago ng buhay. Napakahirap ng isang banal na espiritu'y nasa loob na walang nababago sa iyong panlabas o walang nababago sa iyong pag-uugali. Napakahirap. Mahirap pigilan ng isang banal na espiritu sa loob para ilabas ang kanyang uri unless
wala talagang ilalabas. Kaya lagi ko sinasabi, tanggapin mo ng tunay. Yung sasabihin mong Panginoong Yesus, maaaring hindi ko pa naunawaan lahat, pero pumasok ka sa puso ko. Gusto ko magkaroon ng relasyon sa Ama. Pumasok ka sa puso ko. Gusto ko kitang makilala. Tinatanggap kitang Diyos, Panginoon ng aking buhay. At kapag ginawa mo yon, that is called born again. Pinanganak ang iyong espiritong muli. Matuwid na espiritu. Okay? Now, palakpakan mo muna ang Panginoong Yesus. Now that you know that, na ang iyong katuwiran ay sa Panginoong Yesus, at ikaw ay kikilos dahil bunga ng katuwirang iyon, madali nang gumawa ng kabutihan. At kung sakaling papalya, nandyan ang Panginoong Yesus, nagme-mediate, nandyan ang Panginoong Yesus na siyang nag-i-intercede, nandyan ang Panginoong Yesus na siyang namamagitan sa atin at sa Ama. Kung papalya. Ang term ay kung papalya. Hindi yung habang pumapalya. Meron kasing wala. Di mo na nakita ang pagbabago ba't tinanggap ba talaga niyang Panginoong Yesus? Bakit walang pagbabago? Bakit walang urge sa loob na baguhin ang buhay? Pero kung tinanggap mo talaga ang Panginoong Yesus, wow. Kung pumalya ka man, dahil yun ay kung pumalya. Hindi yung habitual palya. Hindi yung lifestyle na palpak. Hindi yung lagi na lamang, na lifestyle na lamang kasalanan. Hindi ganon. I want to remind you this because kahit naman anong ituro ko sa inyo, prosperity, healing, matanggap ang padalangin, at the end, ang mahalaga, maisiguro natin ang kaligtasan. At the end, yun pa rin Kahit tayo excited sa mga preaching, ang pinakamahalagang pagpapala ay sigurado tayong tagalangit. Amen ba? Kaya lagi ninyo yung isa sa loob. Huwag ninyong hahayaang mananakaw sa inyo ang katotohanan yan. Na tinanggap mo ng Panginoong Yesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Kaya ikay iba ng tao, ha? Hindi ka na yung dati. Bago ka ng nilalang. Kumilos ka ayon sa pagkaalalang ng Diyos sa iyo. Bago ka ng nilalang. Okay? Now, yung mga iniligtas, yun ay parang sanga na nakatuktong sa puno. Yan nagbabagong buhay. Dahil iba na ang dumadaloy sa kanyang kapangyarihan. Iba na siyang nilalang. Ayaw na magkasala. Sabi ni Jesus, 2 na lang ang kautusan. Baka ikaw yung nagtatanong, ano ba ang mga susundin ko para lahat ng panalangin ko masagot? 2 na lang naman Ibigin mo ang Diyos bilang ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Para hindi ka na mahirapan. Magbibilang ka pa, 10 utos, plus yung utos na are, plus yung utos. No, 2 na lang. Ibigin mo ang Diyos mo ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa. At ibigin mo ang kapwa mo katulad ng pag-ibig sa iyong sarili. Now, heto yon. Kapag hindi sumusunod, di may relasyon ka na, tinanggap mo ang Panginoong Yesus. Kapag di ka sumusunod, ito nagiging resulta. Wala kang confidence humingi. Paano darating sa puntos na lahat ng hinihingi mo ay matatanggap mo, hindi wala kang confidence humingi? Yon ang natural na resulta kapag may palpak na ginagawa. Nahihiyang humingi sa Diyos para bagyang hindi ako karapat-dapat. Kaya anong gagawin? Ihingi mo naman ako. Okay? Walang confidence, hindi rin makapanampalataya, hindi makapag-faith. Yan ang kapangyarihan ng kasalanan. Kaya ang kaaway, lagi ka na lamang itetep na magkasala para Still kill and destroy. Hindi ka makapanampalataya, hindi ka makahingi. Yun ang sinisira sa atin, yung confidence natin lumapit sa Kanya. Ito ang sabi ng 1 John 3:21, mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kaparatagan sa harapan ng Diyos. Paano pag hinahatulan? Paano pag lagi sinasabi, tanda mo yung ginawa mo? Walang kaparatagan. Naway mo asawa mo kanina. Alam naman natin ang sabi ng salita, Mag-asawa, magkasundo muna bago manalangin. Dahil hindi makakalampas sa bubong ang panalangin ng may kaaway. Anyway,
Nakakatuyo ng espiritual ang hindi pagsunod at lumalayo tayo sa lugar ng pagpapala. Isaiah 1:19. Kung kayo'y sasang-ayon at magiging masunurin, kayo'y kakain ng mabubuting bagay ng lupain. Yun lang. Huwag kayong masyadong takot na takot, baka ako'y magkasala, hindi matupad ng aking hinihingi. No. Merong Jesus na mamamagitan sa iyo. Siguraduhin mo lamang na talagang yung banal na espiritong tinanggap mo ay inilalabas ang bunga ng kaligtasan. I-check mo din naman, kailangan namang ikaw mas mabuti na ngayon kaysa sa kahapon. Kailangan mas marami, napagtagumpayan mo na yung mga pangit na bagay nung una. Amen ba? Nababago tayo from glory to glory. Amen ba? Ay, praise God. Okay. Now, this is the question. Para itong halo-halo habang lumalalim, sumasarap. Pero masarap na kanina Bakit may mga hindi sumusunod, pastor, pero pinagpapala? Parang panalangin nila sinasagot, ay obvious namang hindi sumusunod. Okay. 2 reasons. Una, hindi ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng pagpapala. Kaya nga yan ang daming nagpe-pray, ang daming nasasabi, ibig mo sabihin, ang sabi ninyo ay pag tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Diyos Panginoon tagapagligtas, ako'y ligtas na, may relasyon sa Diyos. So nung una, wala akong relasyon? Ay ano masasabi ninyo doon sa mga sinagot na panalangin? Ayun, yan ang mga tanong. Ibig mo sabihin, hindi ang Diyos yan. Ito ang sagot. 1 John 3:22, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. So, ibig sabihin, pwedeng may dumating na hindi mula sa Kanya? Yes. Kaya ring magbigay ni Satanas. Paano nyo nasabi? Remember, nung tinukso si Jesus, ano ang sinabi ni Satanas sa kanya? Tingnan mo ang kaluwalhatian ng sanlibutan. Pinakita siya sa kanyang syudad, pinakita sa kanyang luwalhati, ang glory ng mundo. Tingnan mo, Jesus. At sabi ni Satanas, yan ay ibibigay ko sa iyo. Sambahin mo lamang ako. Hindi sinabi ng Panginoong Jesus, teka, ba't ka mag-o-offer? Hindi naman yan iyo. Hindi ni-rebuke ni Jesus si Satanas. Alam ni Jesus na kay Satanas ang sanlibutan. Bakit? Ibinigay ni Adan Alam ni Jesus na legally nakuha ni Satanas ang pamamahala dito. Kaya sabi ng Bible, ang prinsipe ng mundong ito ay si Satanas. Ano sabi niya? Hindi Satanas, sige, sambahin mo lang ako, iyo na to. So nakakapagbigay si Satanas. Kaya, bigyan ko pa kayo ng sample. Pero, inyong isipin basta nagbigay ang demonyo, mas malaki ang kapalit Remember that. Baka kasi, imagine naman ninyo ang hinihingi kay Jesus. Sige, iyo na lahat, sambahin mo lamang ako. Tinti naman ang kapalit. Hindi lahat ng bagay ay Diyos ang nagbibigay. Lahat ng tinanggap galing sa witchcraft, galing sa anting-anting, galing sa pagpapalbularyo, hindi yan galing sa Diyos. Kaya kung may nakakarinig dito at ikin mag-anting-anting, daming-daming anting, dadami lamang ang takot sa iyong puso. Iisa ang kailangan mo. Ang kailangan mo yung Panginoong Jesus. Ang iyong kaligtasan ay hindi yung walang peligro. Ang iyong kaligtasan ay kapag kasama mo ang Panginoong Jesus. Kaya i-give up mo yan. Dahil hindi ka pwedeng manampalataya sa dalawa. Hindi ka pwedeng maniwala sa dalawa. Kung sa Diyos, kung kay Jesus, kay Jesus. Ayaw ni Jesus nang mayroong kasosyo, may kashare sa iyong pagtitiwala. Hindi, kapag, ito nga
Ano mang hinihingi mo sa taong namatay, hindi Diyos ang magbibigay noon, matanggap mo man yun. Nilalahat ko na, lahat ng namatay. Lahat na taong namatay. Ay, meron talagang napunta pa sa puntod eh. Lolo, tulungan niyo man niyo ako. Lahat ng hiningi mo sa taong namatay, kung sino man yan, kahit pa yung taong namatay may rebulto, hindi Diyos ang panggagalingan noon. So may mga bagay po talaga na pwedeng tanggapin ng isang tao na hindi galing sa Diyos. Kaya yung tanong na, bakit yung mga yon hindi sumusunod pero pinagpapala pa rin? Medyo masakit ano? Pakinggan, pero ganyan talagang salita eh. Para yung bulldozer, tamaan ang tatamaan. Di mo naman pwedeng, hop, hop, hop. Meron dito ano, nako, nasagi na, wala na. Gayon talaga ang salita eh. Kung iiwas mo naman ang iiwas, dahil baka may masaktan ng damdamin, hindi naman pag-ibig yun, paano nila malalaman? Amen ba? Okay. Another reason, bakit may mga pastor hindi sumusunod pero pinagpapala pa rin? There is this word called common grace. Matthew 5:45. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. Ang Diyos ay pinasisikat ang araw sa masama at sa mabuti, nagpapadala ng ulan sa mga matuwid at sa hindi matuwid. Alam nga naman pag umulan, yun lamang garden mo ang mabasa. Kahit yung garden ng masasama, mababasa. Amen ba? Minsan nag-iisip ako eh. Sabi nung isa, Lord, wag namang umulan, may basketball kami. Ay nananalangin din yung nagtanim, Lord, kailangan namin ng ulan. Sino kaya susundin ni Lord doon? Ano? Nag-iisip ako doon eh. Itong gagawin, alay, pauulanin na sa lahat. Kasi ang Diyos ay mapagbiyaya. Pinasisikat niya ang araw at pinauulan niya sa mabuti at masama. At saka sa sovereign will ni Lord. Pwede niyang pagpalain ng sino man kasi meron siyang purpose. Meron siyang purpose. Maaaring hindi ko na alam o hindi na natin malalaman kung bakit yun ay pinagpala ng Diyos. Pero may layunin ng Diyos doon. Ba't niyo po pinagpala yun? Taong yun. Ay masama naman. O, isang ka magtatrabaho. Ikaw na mabuti. Kung hindi ko pinagpala yun. O, hindi natin alam yun eh. Pero things happen na ang Diyos lamang ang may alam. Kaya naman, pwedeng maligaw ang sino man kung gagawin nilang sukatan ng approval ng Diyos ang pagpapala or what they call answered prayer. Hindi ibig sabihin at mayroon kang tinanggap ay iyon ay sukatan ng naayos ang relasyon ninyo ng Diyos. Huwag mong gawing measure yun. Dahil nga nagpapaulan ng Diyos sa mabuti at sa masama. Anong sukatan? Ayusin mong relasyon mo talaga sa Panginoon. Mamaya makikita nyo, ibig ko sabihin. Sabi ko nga kanina, we're not even sure o they're not even sure kung tunay na sa Diyos nga galing yon. At ang pangalawa, mapagbiyaya lang sadya ang Diyos, nagpapaulan sa mabuti at sa masama. So wag yun ang gagawin mong sukatan ng kalapitan mo sa Diyos. Nung ikay may tinatanggap na pagpapala. At saka bakit yun ang pipiliin mong panghawakan? Pwede mo namang ilagay ang sarili mo sa lugar ng pagpapala. Ito'y sa pamamagitan ng pagtanggap sa Panginoong Yesus bilang iyong Diyos, Panginoon at tagapagligtas. Yun ang siguraduhin mo. Hindi yung ikay na nabe-bless, okay kayo ni Lord. No. Ang sisiguraduhin mo, Lord, basta ikay aking Diyos, Panginoon at tagapagligtas ha. At talagang gusto mo siyang makilala. Yun ang nakikipagrelasyon. Ano? Hindi yung, may bago akong relo. Ayos kami ni Lord. Paano pag nawala ang relo? Hindi kami ayos ni Lord. Ano ba yan? Hindi yun nasukatan. Okay? Now, dito tayo papasok. Pastor, bakit sabi diyan, anuman ang hingin ay tatanggapin? Narinig ko na yung unang mga sinabi, ganyan. Ako naman ay born again, tinanggap ko ang Panginoong Yesus.
Eh bakit hindi tinatanggap yung hinihingi? Uulitin ko, 1 John 3:22. Ano mang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Eh bakit nga hindi tinatanggap, Pastor? James 4 verse 3. Kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan upang gugulin ninyo ito sa inyong mga kalayawan. Dahil laki sa layaw, Jeprox. Wala namang nakasulat. Okay. Alam niyo itong verse na to? Take note ha. Hindi sinabing ang hinihingi mo'y masama. Ang sinasabi dito ay dahil humihingi ka sa masamang dahilan. Marami sa ating hinihingi actually ay neutral. Marami sa ating hinihingi hindi mabuti, hindi masama. Neutral lang. Yan ang masasakyan, hindi mabuti o hindi masama eh. Neutral yan. Meron bang darating dyan sasakyan? Yan sasakyan yan masama. O ito, mabuti itong sasakyan ito. Wala. Marami rin sa ating mga dahilan ng paghingi ay mabuti. Lord, bigyan mo ko ng sasakyan, gagamitin ko sa panghanap buhay, which is a good reason. Upang ang aking pamilya maipasyal ko, which is a good reason. Upang magamit ko na makapag-invite ako, maisakay ko sila, which is a very good reason. Marami sa ating mga hinihingi, tama ang ating dahilan. Siguro naman sa inyo, walang humihingi ng Lord, bigyan mo ko ng kabit. Wala naman siguro, Lord, pahingi ako ng kabit. Samahan mo na Shabu. Wala naman siguro humihingi sa Diyos noon, Alam nating hindi ibibigay ng Diyos yon. So, kung hindi masama ang hinihingi, at maganda naman ang purpose, bakit hindi tayo tumatanggap? Ulitin ko yung James 4:3, pero sa English. James 4 verse 3. Ye ask and receive not, because ye ask amiss, that ye may consume it upon your lust. You ask amiss. Ibig sabihin, you are asking wrongly, amiss. Paano tayo nagkakamali sa ating paghingi? Ang alam nating masamang dahilan ng paghingi ay dahil gagamitin sa bisyo. Masamang dahilan yon. O dahil ipagyayabang. Lord, bigyan mo ko ng sasakyan, paharurutin ko diyan. Bigyan mo ko ng motorsiklo, maingay ang tambutso. Hanggang pag ako'y dumaan diyan, gising lahat ng tao. Alam nating mali yung paghinging yon. Pero ang sinabi ditong dahilan ay, uulitin ko, ye ask and receive not because you ask amiss, that you may consume it upon your lust. Anong ibig sabihin ng you may consume it upon your lust? Ano bang ibig sabihin ng lust? L-U-S-T, lust. It means a very deep longing or yearning. O sa Tagalog, sobrang gusto. Every time we want anything more than we should, we are lusting for it. Pag yung sobrang gusto. At hindi mo tatanggapin ang anumang hinihingi mo, kahit pa yan ay mabuting bagay, kahit pa maganda ang iyong purpose, kung ang pagnanasa mo dito ay higit pa sa pagnanasa mo sa Diyos. Yun ang ibig sabihin ng you're lusting for it. Sobrang iyong pagkagusto. Obvious na obvious. Na mas gusto mo yon kaysa sa pagkagusto mo sa Panginoon. At ang tawag ng Diyos doon, masamang dahilan. James 4 verse 1. What is causing the quarrels and fights among you? Don't they come from the evil desires at war within you? What are the evil desires? Ano yan? Evil desires ay sobrang desire lampas sa nararapat. James 4 verse 2. You want what you don't have, so you scheme and kill to get it. You are jealous of what others have, but you can't get it, so you fight and wage war to take it away from them. Yet you don't have it. Yet you don't have what you want because
you don't ask God for it. Meron kang ginugusto pero hindi mo makamit. Kaya ikaw dumidiskarte, misay pumapatay para makuha yon. Ika'y naiinggit kung ano meron ng iba, pero hindi mo makuha. Kaya kinakikipag-away para makuha yun sa kanila, pero hindi mo matanggap because hindi mo hinihingi sa Diyos. Alam ninyo, ang uri ng want na pinag-uusapan dito, yung sinabing, you want what you don't have. Ang uri ng want na sinasabi diyan ay sobrang want, sobrang pagkagusto, na willing kang makipag-away, willing pumatay, makuha lang yon. Pumatay ng pangarap ng iba, pumatay ng opportunities ng iba, o pumatay ng buhay. Sobrang pagnanasa. This kind of want is the evil desire. Kaya naiinggit kasi sobrang gusto doon. Naalala ko, merong isang doktor. Napakahusay niyang doktor, kaya naman marami nagpapacheck up sa kanya, no? Pero napansin nung isa, sabi, Dok, bakit hindi ka nagta-travel? Ikaw lang, makilala kong doktor na walang passport. Kasi yung ibang mga doktor talaga, kukuha yan ng bakasyon, wala akong tatanggapin ngayon, magta-travel ako. Pero ito hindi talaga. Ito ang sagot niya. Kaya ka nagta-travel para sumaya. Ako, masaya pag ako'y nandito sa taking trabaho. Pareho naman ang purpose para sumaya. So bakit ako maiinggit sa mga nagta-travel? Hindi naman ako masaya kung gagawin ko yon. Mas masaya ako sa ginagawa ko. So ano ibig sabihin yan? Naiinggit ka lamang kung gusto mo yung kinaiinggitan mo. Hindi ka maiinggit kung hindi mo yung gusto. Naalala ko nung kami ni Pastor Melo din nagpunta ng New Jersey, doon kami tutumulog sa aking bayaw, sa kapatid niya. Sabi ng aking bayaw, punta kayo sa Broadway. Manood kayo ng play. Bibili ko kayo ng ticket, sasakay ng tren, at kayo aking susunduin pagkatapos. Sabi ng aking mahal na asawa, di na, ipagpapalansya na lang kita. At ako'y nakaupo sa sopa. Kami nagpunta sa New Jersey, mamamalansya lang pala. Ay ano kang gagawin doon masaya? Hindi siya maiinggit sa mga nanonood sa Broadway. Bakit? Mas gusto niyang mamalansya. Doon nakamana ang aking apo. Maiinggit ka lamang sa mga bagay na gustong-gusto mo. Kaya ayaw ng Diyos noon. Envy and jealousy are lasting for something. At hindi mo tatanggapin ang kinaiinggitan mo kasi hindi ibinibigay ng Diyos ang anumang sobrang pinananabikan ng humihingi. Bakit naman niya pagbibigyan ng anumang laban sa kanyang primary command? Ano ang kanyang primary command? Love me with all your heart, with all your mind, with all your soul. Alam mo ang ginawa mo? Ang minahal mo, yung hinihingi mo. Ang minahal mo, yung gustong-gusto mo. Doon ka tululaway. Sabik na sabik ka doon. Kaya pa naman ibigay ng Diyos yun. Samantalang utos niya, sa akin ka manabik. Ako ang gustuhin mo. Yun ang higit sa lahat. Now you know kung bakit hindi binibigay ang hinihingi mo. Kasi kung humingi ka naman, akala mo'y kung mapapaano kapag hindi tumanggap. Lord, ibigay mo siya sa akin. Pag hindi mo siya binigay sa akin, magtatampo ako. Abay, akala'y bata sige mo. Hindi ganon. Hindi ibibigay ni Lord yung mga bagay na ramdam ni Lord. Ay mas mahal pa yung hinihingi kaysa sa akin. Kailangan ang kasiyahan mo sa Diyos ay hindi masasapawan ng kasiyahan mo sa ninanais mo. This is the reason why lahat ng addiction ay dapat pagtagumpayan. Kahit pa yan ay hobbies, healthy hobbies, or healthy sports, kung sobra ng pagnanasa dito, hindi rin maganda. Kasi yay pagnanasa ng sobra. At yan lagi ang direksyon ng kaaway. Dadalhin ng sino man sa addiction.
Pag nasain ng sobra ang sinuman, wag lang sa Diyos. Sige, healthy naman yan. Sige. Live your life to the fullest. Sige, gustuhin mo yan. Yan ang sabi ng Diyos, ng kaaway. Wag lang si Lord. O, lampasan mo ang pagkagusto mo kay Lord. That's why addiction ay dapat pagtagumpayan. Kahit pa ay healthy addiction. Ari naman nung Korean telenovela lang. Di naman na rin masama. Ay, oo nga. Ay, ang mata mo'y pulang-pula na. Kailan na yan namula sa pananalangin? Kailan ka na umiyak na ang iyong matay na mula? Panginoon, mahal na mahal kita. Kailan na? Ari naman no, computer games lang. Kailan ka na nangatal? Nung ikaw ay nalapit sa Panginoon? Hindi. Kaya, kailangan pagtagumpayan lahat ng adiksyon. Hindi lang sa iyo makakasama sa iyo. Kundi pwede ba namang meron kang ninahanasan ng higit sa Diyos? Ang tawag ng Panginoon dyan, evil desire. Katulad ng alak. Kahit paano sabihin mo, ari naman kinainom lamang kapag mga social drink? Ba't hindi mo mapigilan kahit social drink? Addict. Alcoholism. Alam mo sa Pilipinas, wala namang alcoholic. Mag-iinom lang. Sa ibang bansa yan, ginagamot na Napunta na sa therapy. Wala. Lahat ng adiksyon ay dapat pagtagumpayan. Nicotine, sigarilyo, drugs of course. Not only it's a very dangerous addiction, pero ito, caffeine. Yang kape, yung hindi maaaring mabuhay nang hindi nainom ng kape. Pagtagumpayan mo yan. Pastor naman, kape na nga lamang, hindi pa pinalampas Yun na nga lamang ang bisyo. Yun, sinabi mo, may bisyo ka pala. Lahat ng sobrang pagkagusto ay dapat mong pagtagumpayan yan. May sasabihin ako baka akala nung isa'y lusot na siya. Milk tea. Pastor naman, tayo may magkaibigan, yung ganun man babangkitin mo pa. Kapag ikay addict na sa milk tea, pagtagumpayan mo yan. Kasi yan may caffeine. Alam naman natin ang caffeine. Ang caffeine ay nakaka-addict yan. Yung iba sinasabi, miski ako hindi mag-almusal, basta ko makapagkape. Alam mo ang ginawa mo? Pinaano mo lang ang iyong adrenaline dahil sa caffeine. Kaya naman ang katawan mo, hinahanap yon. At yan ay dadating na ikay nagnanasa ng sobra. Sugar. Wala namang meron kasi inyong nakain ng ringyang asukal. Wala naman Pero ito, pancake, at blueberry cheesecake. Ano pa masasarap na Coke. Pati ba naman Coke? Sabi ni Pastor Eric, akala ko lulusot na Pati ganun Coke ay pag-iinitan pa. Kasi napakadami namang asukal niyan. Yung soft drinks. Hindi ko masinasabing huwag kayong uminom. Masinasabing huwag kayong addict. Huwag kayong addict. Huwag yung talagang pag walang Coke, hindi daw masarap ang kain Teka muna, baka mabula yung akin Okay. Food. Wala nang iniisip kundi pagkain. Kakakain-kain lamang Anong pang ulam mamaya? May kilala kayong gayon, meron po. Lagi tayong may kilalang gayon. Of course, nasabi ko na computer games. Very addicting ang computer games. Very addicting. Pornography. Yan ay mas masahol pa sa drugs. Dalawang inilalabas niyang hormones
na nakaka-addict sa utak. Dapat ay pagtagumpayan at may sasabihin ako sa inyo, ang deklarasyon ng JA1 for the year 2021 is amazing victory. Kaya humanda kayo sa mga tagumpay ng inyong buhay, sa iba't ibang area ng inyong buhay. Pero nung yon ay dineclare ni Bishop, mas nag-hit sa akin, humanda kayo sa inyong tagumpay sa kabanalan. Amazing! Walang anuman sa mundong ito para panabikan ng higit pa sa lumalang dito. Uulitin ko. Walang anuman sa mundong ito para panabikan mo ng higit pa kaysa sa lumalang dito. Halimbawa, merong sabik na sabik halimbawa sa speaker na rin. Hoy, ganda ng speaker ha? Alam ka na may kisa, mananabik diyan. Kaysa sa naman sa gumawa diyan. Paano tayo, di mo ha? Kaya alam mo kung bakit beneficial ang fasting. Pag mayroon kang gustong-gusto, kahit pa hindi masama ha, deny yourself kahit just for a season. Kaya pag sa January, meron tayo diyang ng fasting eh. Every year ginagawa natin yan. Yung ibang hindi makapag-fasting sa pagkain kasi for whatever reason, sabi ko, then mag-fast ka sa mga bagay na gustong-gusto mo. Ay ang sina Pastor Eric, nagpapasting yan sa golf. Sa akin, golf lang yun. Pero sa kanila, matindi yun kasi hindi sila addict sa golf. Hindi. Sinong golfer ang kilala ninyong pinatira na ang nagtuturo sa kanila? Sinong golfer ang kilala ninyong naglagay na ng ano kang tawag doon? Ng driving doon sa kanilang bahay? Sinong golfer ang kilala ninyong habang natutulog ay pumapalo? Si Michael yon. Kaya yung mga yan, for a season, ay hindi nag-golf. At yung mga yan ay sabi, malaking sakripisyo ito. Bakit? Pag napatigil ho nasa ang palo di na ipakita mo naman sa Diyos na mas importante siya kaysa sa golf. Kaya beneficial ang fasting. Yung bang you're denying yourself of something that you like. Bakit? Kasi it is reminding yourself that you are not under the control of anything. It is telling yourself that you have no great desire beside thee. Kaya fasting is a spiritual discipline. Kapareho yan ng prayer, kapareho yan ng meditating of the word. Now, balik tayo. Paano tayo humihingi ng mali? Kasi sinabi ng Diyos ano mang hingi na ibibigay Pag-aralan natin bakit hindi nangyayari yon. Dahil nakasulat Kapag sobra na ang pagkagusto, you are lusting for it. Kailangan pagkagusto mo sa hinihingi mo ay hindi yung pag hindi mo nakuha ay sira na ang diskarte mo o wala ng kahulugan ang mundo mo. Paano mo malalaman kung sobrang pagkagusto mo sa hinihingi mo? Kung napakataas ng halagang ibinibigay mo dito. At nasusukat yan sa whatever you're willing to do or to sacrifice to get it. Yung sobrang pagkagusto, ang gabi ginagawang araw, aywan ko kung healthy yan. Ang gabi yan. Among gawing araw yan. Itutulog talaga yan. Yung linggo, nagtatrabaho ka pa, ay, mas magaling ka pa sa Diyos. Ang Diyos ay nagpahinga. Ay, purihin ka. Akala naman ay kapag siya nagtrabaho ng 7 araw, ay dadami ang kanyang pera. Napag-aralan na yung productivity. Kapag ay tinuloy-tuloy mo na walang pahinga ang katawan, there will be a day na wala kang mai-produce. Body rhythm yan. Kaya talagang dapat ay mayroong bakasyon, may pahinga. Kaya yung iba naman, 1 araw sa 1 linggo nagtatrabaho, 6 na araw pahinga.
Paano mo malalaman kung sobrang pagkagusto mo sa hinihingi mo? How you are affected kapag hindi mo tinanggap. Kailangan ipaalala pang, material na bagay lang yan. Halimbawa, hindi sinagot noong nililigawan. Uminom ng Coke. Nakikita ko siya. Ay, masama ng tama mo, pare. Masama na. Ay, nakikita daw sa Coke Malalaman mo kung sobrang paggugusto mo, how you are affected kapag hindi mo tinanggap. Ako'y mayroong ikinasal kahapon Pero hindi daw sila makakatin ngayon at they have to go somewhere. Si Faye at si Lioven, napakaganda ng sinabi ni Lioven doon sa vow. Kami nasa bahay, pinag-uusapan namin ni Melody Sabi ni Lioven, hindi ikaw ang ideal girl ko, pero ikaw ang ipinag-pray ko. Ganda, no? Kita ninyo, pag mga romantic yun yung panghuli ko lang Kasi alam mo yung mga romantic love, masyado ang desire niyan sobra. Sobra. Sa totoo lamang, wag na't baka humaba ako. Sa iba na yung topic. Pag mas gusto mong ipagyabang ito kaysa sa Diyos, kapag meron kang pinagyayabang, at hindi ang Diyos yun, sobrang gusto mo doon. Okay, walang maipagmayabang talaga. Dahil some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord our God. Alam mo kung bakit walang maipagmayabang? Wala naman akong meron galing sa aking, yung ako'y nag-OFW, at ako'y nakagayon. Nung ako'y nagkabahay, bigay sa akin. Nung ako'y nagkasasakyan, bigay sa akin. Ano yung pagyayabang ko? Galing sa aking galing, sa aking sipag. Hindi binigay. Kaya wala akong maipagmayabang, kundi ang Diyos na napakabuti. Now, maaaring ikaw ay nagtrabaho, pero wag mo ring isiping, dahil sa'yo. Bigay din lang yan. Ipinakita ko lamang sa inyo para meron kayong paghahambingan. Everything that we have is bigay lang. Kadami naman sing sipag mo, sing talino mo, sing dami ng pera mo, pero hindi mo naman nakamit. Hindi ka naman nagkameron. Biyaya ng Diyos yan. Kaya wala tayong ipagmamayabang kundi ang Panginoon lamang. Amen ba? Pag willing kang magkasala, makuha lang ito. Maraming crime sa mundo dahil sa sobrang pagnanasa. Passion, position, possession. Sobrang gusto sa posisyon, sobrang gusto sa passion. Kaya mga pulis alam yan Meron kang katriangle? Okay. Meron kang pinag-aagawang posisyon? Ano pa? Possession, position, passion. Meron kang pinag-aagawang lupa? Yun lang ang titingnan. Yung sobrang gusto. Sobrang gusto. Ako'y narito kasi Vice. Narito si Vice. Ayan. Yan yung nakakausap ko. Ako'y natutuwa pag sinasabi niyang, ako naman pastor yan, kakandidato kung anong gusto ng Diyos. Ibig sabihin niya, gusto ko pero hindi naman para ako'y magkasala. Hindi ako para So, how do we ask wrongly? We ask amiss not only because of what we want or why we want it, but also because of how we want it. Sala ang hingi mo kapag yung sa paraan ng paghingi mo. Bakit sobrang pagnanasaan ng anuman, sukdulang hindi mo matanggap, gayong ang dapat mo lang nasain ay ang Diyos at sa Kanya ka lang humingi. Yun naman sabi ng Diyos Kaya laging pinapaalala ng Diyos na hanapin muna siya at lahat ay idadagdag niya. Paulit-ulit na yun, tinuturo ko lagi Matthew 6:33, hanapin mo muna ang Diyos. Ibig sabihin, ito kasi
upang maingatan tayo na huwag madala ng sobrang pagnanasa o lust. Yung bang sabing kahit sa patalim ay ako'y kakapit? Ano ka mo? Yung mga rasong iyan, walang kadating-dating iyan. Ba't ka kakapit sa patalim ay kung mataga ka? Merong sobrang gusto, isagasa na eh. Anong sagasa na? Meski masaktan ng iba. Hindi. Bakit mo na nasahin ng anuman ang ganong bagay? Gayong hihingin mo lang sa Diyos. Bakit ka kakapit sa patalim? Bakit ka sasagasa? Bakit ka mananakit? Hihingin mo lang sa Panginoon. Kaya unahin mong Panginoon. Siya ang iyong pananabikan. Siya ang iyong gustuhin. And everything shall be added unto you. Gusto lang naman ng Diyos tama ang iyong passion eh. Tama yung love God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Hindi yung love whatever you are asking. Now, sino ngayon ang gusto na anuman ang kanyang hingin ay kanyang tanggapin? Okay, this is what you are going to say. Lord, I want this, pero not as much as I want you. Lord, gusto ko nito. Lord, gusto ko sagutin niya ako. Lord, gusto ko mapangasawa ko to. Pero Lord, yung pagkagusto ko sa Kanya, hindi kapantay ng pagkagusto ko sa iyo. Lord, gusto ko lang mag-asawa. Pero Lord, yung pagkagusto ko doon, hindi kapantay ng pagkagusto ko sa iyo. Mas gusto kita. Lord, gusto ko mag-abroad. Lord, gusto kong magkaroon ng bahay. By the way, iyang sobrang pagnanasay lumalabas sa mga maliliit na bagay, Huwag nga kayong kukuha ng halamang hindi inyo. Ay, meron nakikita na lang, ba't naputol ang rose ko? Pagkakaganda ng putol, yung talagang may baon talaga siyang cutter. Ay sobrang pagnanasa. Sukdo lang gumawa ng mali. Bakit mo puputulin? Pwede ka namang humingi. Wag mong putulin, ibibigay ko sa iyo ang pasaw. Magaling ka kung mabubuhay mo yan. Oy, may sasabihin ako sa inyo. Sabi kasi ng iba, ay nabubuhay ho kapag ka hindi sinasabi. Abay, magnanakaw. Akala natin hindi tayo nagnanakaw noon. Huling-huli ka. Madumi ang iyong kamay. Maputik. Okay. Kaya naman ang mga halaman ngayon, lahat nakatago na sa bahay. Nakatago na. Yung mga mamahalin, nakatago sa bahay. Katabi sa higaan. Itong dalawa ito, maraming halaman eh. Di pa ako nakakadalaw eh. May dala rin akong cutter. Gusto namang, tinan mo gusto namang ibigay ng Diyos, para yan lang. Ano mang hinihingi mo, para yan lang. Kumpara sa naibigay na sa'yo. Naibigay na si Jesus eh. Pero sa halip ng kasabikan mo ay ang hinihingi mo, ang panabikan mo ay ang hinihingan mo. Lord, ang ganda ng halaman. Gusto ko talagang putulin. Bagay na bagay itong hinahanap ko. Ikaw, mahal mo, Lord. Pero Lord, mas mahal kita. Mas maganda ka kaysa rito. Kaya hindi ko ito puputulin. Marami talagang plantito-plantita dito eh. Sa Panginoon, sabi ng awit 37 verse 4, sa Panginoon ikaw'y magpakaligaya at ang mga nasa ng iyong puso sa iyo'y ibibigay niya. Yung iba kasi sayang-saya sa kung anong gusto niya. Hindi, magpakasaya ka sa Diyos. Doon ka masaya. Dumating ka na sa puntos na wala nang magpapasaya sa iyo dito sa lupa nang hihigit pa sa Diyos. Ikaw man ay
buhusan diyan ng kung anumang pagpapala, pagpatong-patungin man lang yung chocolate diyan. Bang iba kasi sa chocolate lang, masaya na eh. Pero wag mong kasabikan. Ang anumang hinihingi mo, ang panabikan mo, ang hinihingan mo. Okay, sinong gusto makaalam ng sikreto ng answered prayers? Tunay yan? Ito ang iyong gawing panalangin. Lord, give me this, pero not my will, but your will be done. Yan. Yan ang panalangin ng hindi sabik. Hindi sabik sa kanyang hinihingi. Lord, bigay mo to. Pag di mo ito binigay, hindi na tayo bate. Lord, bigay mo. Kailangan ko to. Pero Lord God, kung hindi mo talaga kalooban, let your will be done. Okay lang. Okay. Ay, nako. Pag ganyan ang iyong attitude, ay siya. Yung bang willing kang hindi matanggap ang hinihingi mo kung hindi talaga niya kalooban. Sino talaga nananalangin na yung tunay? Lord, sige na, ibigay mo. Pero Lord, not my will, but your will be done. Pero Lord, ibigay mo ha. Ano ba yun? Ano ba talaga? Kasi mas hinahanap mo'y malugod ang Diyos kaysa makuha mo ang gusto mo. Parang sinasabi mo, Lord, ikaw ay higit pa sa sapat. Mapapansin mo, ilang answered prayers na ang dumating sa iyo nung hindi mo na masyadong iniisip. Why? Because it's because ang pagkagusto mo dito ay hindi na katulad ng dati na araw-araw ay nasa isip mo. Araw-araw na eh. Ano sa palagay mo nararamdaman ng Diyos kung ang laman ng isip mo ay yung hinihingi mo araw-araw? Only God deserves to be in your mind always. Ang Diyos lamang ang kailangang laman ng isip mo araw-araw. Not whatever you're asking from Him. O sino nakapansin ng ating design sa lobby? Maganda ba? Pag hindi, papalitan ko bukas. Pinin nyo. Okay. Alam mo, matagal na yung walang design eh. Ang dami namang tinitingnan ni Pastora Melody, papakita sa akin. Kaya, meron ding sasuggest si Pastor Eric. Hindi eh. Ayaw natin ng mga dati, mga tiles, ano. May mga nagsasuggest, meron daw mga falls, mga tubig. Ay, wag. Baka lagyan ni Ato yan ng mga isda. Di yan, pagka ano. Marami. Eh, kasi malimit na eh. And then, why not make it simple? Just parang light na nakaano. Yan. Meron na kayong papicturan ulit yan, ano? Ba't ko sinabi yon? Eh kasi, nung hindi na iniisip, saka naman natanggap. Maganda itong design na to, ha? Nakita rin ni Pastor Eric, may maganda nga ho yan, oo. Kaya ipinagawa na natin, mamay nandyan na yung... Itong mapapansin mo, marami kang answered prayers ay tatanggapin mo kapag hindi mo na masyadong iniisip. Kapag yung hindi ka nalaway. TL. Anong ibig sabihin ng Lord, let your will be done? It means, ikaw ay humingi, then, after humingi, cool ka lang. Hanggang, Lord, gayon ako pagka meron akong iniisip, bakit itong iniisip ko? Lord, pahingi yung ano. Okay, tapos. Bakit? Ay yung kasi prayer na let your will be done. Huwag yung kung ano-anong ipapangako sa Diyos, matanggap mo lamang. Lord, ibigay mo lamang ito talaga. Ako hindi na-absent pag Sunday. Lord, ibigay mo lamang ito talaga. Ako'y mag-share doon sa kapitbahay ko. Lord, ibigay mo lamang talaga ito. Talagang ako'y hindi na mag-milk tea. Hindi. Kalahati lang. Alam mo, ang dating, binabribe mo si Lord. Hindi mo naman kailangang i-bribe si Lord eh. Hindi mo siya kailangang persahin. Kaya pag humingi ka, pagkahingi, cool ka lang. Tapos na. Kaya sabi, just ask. Humingi ka lang. Siguraduhin mo lamang, mas desire mo si Lord kaysa hinihingi mo. As simple as that. Hindi mo kailangang umiyak sa paghingi. Lord,
Kailangan ko. Kailangan ko talaga, Lord. Alam mo, pag humihingi ka, pag ikaw umiiyak sa paghingi, tapatan ha, hindi naman yun na nakaka-move kay Lord. Aba, di ka po ang Diyos ay maawa, hindi ako magpapaawa. Alam naman. Alam na. Ang Diyos ay maawain, pero hindi mo kailangang magpaawa. Ang Diyos ay maawain kahit hindi ka nagpapaawa. Kahit cool ka lang, ang Diyos ay maawain. Di mo kailangang umiyak kasi let your will be done. Ano ibig sabihin? Ay di, pag ibinigay, salamat. Pag hindi ibinigay, di salamat din. Kasi let your will be done eh. Hindi ko iiyakan yan. Hindi ako para maapektuhan kung dumating. Lord, pahingi. Siyempre, nananampalataya ako. Pero Lord, let your will be done. Pag ibinigay, masaya ako. Pag hindi ibinigay, masaya din ako. Kasi let your will be done. Now you know kung bakit lahat ng hinihingi mo ibibigay. Kasi sinundan mo ng let your will be done. So kung ano man ang tinanggap mo, kung let your will be done, tinanggap mo, then ibinigay iyon. Marami kasi, 20 taon na ho, hindi pa binibigay. Ay baka hindi na talaga binigay. Kasi let your will be done. Let your will be done. So, anong binigay sa iyo? Ang ibinigay ng Diyos yung kalooban niya. Kasi tanggapin na natin, hindi naman tayo perfecto, yung atin namang hihingin, hindi naman perfect. Paano mo na sure na yung talaga magpapasaya sa iyo? Ano ko'y bata, tanda-tanda ko, humingi ako sa kapatid ko ng mahabang lapis. May nakita ko doon sa aking kaklaseng mahabang lapis eh. Talagang hiningi ko yun. Ala, nung binigay, di ko na gusto. Lumangpas na. Amen. Parang ganun din tayo eh. May mga hinihingi tayo nung tinanggap natin yung ating paggusto, hindi na pareho. Kaya yung Lord, let your will be done, inaasa mo sa Panginoon na mas kilala ka niya kaysa pagkilala mo sa iyong sarili. Alam ng Diyos ang mabuti sa iyo. Alam ng Diyos ang magpapasaya sa iyo. Lord, let your will be done. At kung ikaw ay iiyak, hindi dahil hindi mo tinanggap ang hinihingi mo, kundi dahil ang buti ng Diyos sa iyo. Alam mo, siguro, there should be a time na ikay magpasalamat sa mga bagay na hindi ibinigay ng Diyos. Dahil kung ay tunay naman, kung siguro yung mga bagay, hindi naman natin nga alam. Now, ako'y magkukonclude na. Ask God with this attitude and just wait. Anong attitude na yon? Yung bang, Lord, mas mahal kita kaysa hinihingi ko. Lord, mas sabik ako sa iyo kaysa dito sa hinihingi ko. Lord, gusto ko to, pero mas gusto kita. Lord, give me this. But Lord, let your will be done. Pag ganyan ang attitude mo ng paghingi, ay nako kapatid, just wait for a little while. For sure, tatanggapin mo. Bakit? James 4:2, yet you don't have what you want because you don't ask God for it. Ang makakahindar lamang sa hindi mo pagtanggap ay hindi mo hiningi. Pag ganyan ang attitude mo, tatanggapin mo ang hinihingi mo. Lord, salamat, ako'y masaya dito, pero Lord, mas masaya ako dahil naramdaman ko ang kabutihan mo, ang faithfulness mo, napakatapat mo. Oh, I pray, masabik tayo sa nagbibigay kaysa ibinibigay. Amen. Ito yung gagawin. Yun ang na-preach eh. And God wants to confirm His Word. Alam na ninyo kung paano humingi para tanggapin ang anumang hinihingi. Ngayon, hihingi tayo sa Panginoon. Kung ikaw may nahingi noon, i-reiterate mo lamang o gagawin mo lamang ng tamang attitude. Gusto mo yon, pero hindi, ang pagkagusto mo naman, hindi ka laway na laway. Na parang ikay naglalast na doon. Parang kang sobrang gusto. Na parang bagang ikay naplano mo na lahat ng iyong... Hindi. Lord, let your will be done. Hinihingi ko, pero let your will be done. Itatama mo ngayon yung iyong attitude. And I'm telling you, naibigay na si Jesus. Yan pa ba naman? Sige.
Bow down your heads. Mas maganda kaya tayo tumayo. Tayo tumayo. Bibigyan ko kayo ng time. Kung meron kayong hihingin, humingi kayo sa Panginoon. Humingi kayo sa Diyos. Kung kayo dati nahingi na ninyo, itama lamang ninyo ang inyong attitude sa paghingi. This world can satisfy me. You alone can fill me up. I could gain the world and all its treasure, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercy. It is your presence in my life that satisfies. It is your grace. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life. It satisfies. Nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasure, but all those things would never be enough. It is your love, it is your goodness, it is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life
that satisfies. It is your love. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod sa Kanyang harapan. Anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya sapagkat hinihingi natin ito ng hindi sobrang pagnanasa. Sobra pa na we are lusting for it. No. Mas gusto natin ang Diyos. Mas dinidesire natin ang Panginoon. Mas pinananabigan natin ang Diyos kaysa sa anumang bagay dito sa mundong ito. Kahit pa yan ay relasyon, kahit pa yan ay pag-ibig na ninuman, kahit pa yan material na bagay, kahit pa yan ay material wealth, mas ninanais natin ang Diyos at mas minamahal natin siya. Kaya once again, sabihin mo na pag-ibig lang ng Diyos ang pumupuno sa iyo. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Nothing in this world, nothing in this world can satisfy me. Jesus, you alone can fill me up. I could gain the world and all its treasures, but all those things would never be enough. It is your love. It is your goodness. It is your kindness and compassion that fills me up inside. It is your grace, your tender mercies. It is your presence in my life that satisfies. Hayaan mo na maging sigaw ng puso mo, walang ibang magpapaligaya sa iyo kundi ang Diyos lamang.
Kaya ka walang hingin, wala kang anumang hingin na mas mahalaga pa kaysa sa hinihingan mo. Kaya, pwede mong sabihin ng tao sa iyong puso, Lord, let your will be done. Thank you, Father God, sapagkat lahat na hinihingi namin na ibinibigay mo. Salamat din, Lord God, sa hindi mo binigay. Dahil ang naganap ay ang kalooban mo. Salamat po. This we pray in Jesus' name. Amen.